Matapos ang mga aberya nung nakaraang taon, mas mabilis na raw ngayon ang pagpa-file ng ITR o Income Tax Returns sa tulong ng bagong bersyon ng software ng electronic filing ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue. Pero gaya ng dati, inaasahan na raw ng BIR ang pagdagsa ng last-minute filers sa Biyernes. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, bilang paghahanda nga doon sa mga last-minute filer ng kanilang income tax return, lalo na yung mga sasailalim doon sa electronic filing, ay dinagdagan na raw ng BIR ang bandwidth nila at nilawakan na raw, dinagdagan din ang servers ng kanilang electronic filing and payment system. Meron na ring bagong bersyon ng eBIR form software na bukod daw sa mas mabilis, ay meron din mga security feature para iwas aberya. 3 araw bago ang deadline ng paghahain ng income tax return sa Biyernes, maluwag pa sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue Region 7 sa Quezon City. Si Jacinto Mateo sinamantala ang pagkakataon sa paghahain ng kanyang ITR. Last year, pumila yung anak ko talaga. Kasi hindi ko na kaya. Mabilis po ngayon. Ayon sa BIR, malaki na ang pinagbago ng proseso ng paghahain ng ITR dahil sa electronic filing. Matatandaan nung isang taon, maraming taxpayers ang nainis sa e-filing dahil sa samot-saring aberya sa paghahain sa internet, tulad ng mabagal na koneksyon at error sa pagtanggap ng mga impormasyon. Ayon sa BIR, may bagong bersyon ng software na napapabilis ang proseso. May dagdag security feature din para maiwasan ang mga sitwasyong hindi tugma ang tax identification number o TIN sa pangalang nakalista sa filing. Pwede nga sila, pwede sa opisina nila, pwede sa bahay nila, pwede elsewhere basta mayroong connectivity sa system ng BIR. Sa ganun po, pagdating ng data niyan sa BIR, automatic pong nakatago yan sa aming database. Hindi kagaya ng manually filed returns. Pagdating sa BIR, iyon ay manually o kamayan pa yung pag-type niyan at i-upload na kung minsan nagkakamali din dahil gawa rin lang ng tao. 10 million taxpayers ang dapat maghain ng ITR sa internet. Exempted sa e-filing ang mga senior citizen, persons with disability at mga fixed income earner. Sa mga walang compatible na computer o internet connection, pwede mag-file sa mga e-lounge ng BIR. Handa naman daw ang BIR sa posibleng pagdami ng e-filer sa Biyernes na pwedeng ikabagal ng kanilang server. Paalala ng BIR, walang palugit sa deadline sa mga last-minute filer. Hindi na rin daw magbibigay ng waiver of penalty ngayon ang BIR maliban kung may problema sa mismong system. At Jessica, kahit wala pang multa at considered on time, technically yung filing yung electronic filing ng ITR bago maghating gabi ng April 15 yung deadline mismo ng filing ng income tax returns ngayong Biyernes, hindi ito hinihikayat ng BIR dahil nga doon sa inaasahan nila na dagsa ng mga magla-last minute filing electronically ay maliit o walang garantiya na hindi papasok ito doon sa 12 midnight cut-off at posible itong matanggap ng BIR past 12 midnight na, yung susunod na araw, April 16, kung kailan considered na ito na late filing at meron na ito mga karampatang penalty na kahalintulad ng late filing penalties. Jessica. Dano, hindi na raw kaya mauulit yung nangyari last year na yung computerized filing nagkaaberya tapos hanggang sa binalik na lang sa mano-mano nung hindi na kaya talaga. Jessica, yan yung isa sa mga una nating itinanong sa BIR, lalo't ngayon ay mas pinalawak na nila yung kanilang system at talagang stricto na sila sa implementation ng kung sino ba yung dapat mag-electronic filing at sino yung exempt dito. Ang sinasabi nila ay pinalawak na raw nila yung bandwidth. Sa ngayon, ay 30 Mbps na raw ito compared sa 10 Mbps nung nakaraang taon. Kaya daw yung kanilang nakita daw nila from January to March this year ay nasa mga 3 million na raw yung mga nag-file ng kanilang income tax return electronically compared to 1 million same period last year. At para daw maiwasan na yung aberya, dahil isa dun sa mga naging aberya last year ay yung nakakalusot yung mga ITR na hindi tugma yung TIN dun sa pangalan na naka-attach dun sa TIN na yon. Sa version na ito ng software ay hindi uusad yung filing ng inyong ITR kung yung TIN na i-enter ninyo ay hindi
hindi tugma dun sa pangalan na nakalista doon ayon sa database ng BIR. So parang dun pa lang ay iniiwasan na nila ang sitwasyon. Same as last year, Jessica, hindi pa rin ito compatible sa Mac users, pati na rin sa iOS. Pero as posible daw na next year ay magkaroon na raw ng ganong mas malawak na compatibility, Jessica. Okay, yung 30 Mbps, kasya kaya yun, Dano? Considering yung expected na dagsa ng last-minute filers during the last 2 days, baka dapat dagdagan pa nila yon yung 30 Mbps na yon. Sa ngayon, Jessica, ang kampanya ng BIR is para hikayatin yung publiko na mag-file na ng mas maaga dahil nga yung sinasabi nga nila kung sabay-sabay tayong mag-file dun sa huling araw ng filing bago masampahan ng multa yung mga magfa-file past April 15, agahan na dahil ngayon naman dun sa e-filing system ay pwede naman itong gawin kahit alas 2, alas 3 ng madaling araw, kahit anong oras at hindi na kailangan pang pumunta ng BIR dahil mula dun sa mismong pagbayad ay dun sa mismong pag-file hanggang dun sa pagbayad dahil ngayon ay may nilunsad na mobile payment system sa tulong ng isang telco ay hindi na talaga kailangan pumunta pa ng BIR at para na rin ma-resolbahan o ma-address kaagad kung magkaroon ng error. Dahil ang sinasabi din ng BIR ngayon, gaya ng ating nabanggit kanina, generally, as a general rule, hindi na raw sila magbibigay ng waiver of penalties dahil pinulido na raw nila ang system. Pero kung magkaroon daw ng sitwasyon na mapapatunayan na talagang merong problema o magkakaroon ng problema to a specific person o to a group of persons, ay posible daw itong maibigay. Pero hindi na siguro daw dapat hintayin pa yung panahon na yon. Kailangan daw agahan na, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.